Salamat sa paghatid, Art. Sabi ko, pagbaba ko ng motor ni Art. Binigay ko sa kanya ang helmet. You're welcome. Nakangiting sabi niya. Ginitian ko din siya at sinukbit ang bag. Manliligaw ko si Art. Nagtatrabaho siya sa isang bangko. Nagkakilala kami sa social media. Nagka-chat hanggang sa nagparamdam siyang manliligaw. Isang linggo na siyang nanliligaw sa akin. May itsura naman si Art, mabait at maginoo. See you tomorrow, Macy. Tumango lang ako at kumaway sa kanya. Sinundan ko muna siya ng tingin papaalis bago tumalikod. Sino yun, ha? Ay, napatili ako, napahawak sa dibdib ko mulakas ang kalabog ng malingunan ko si Ben na nakahalukip-kip at nakasimangot. Ano ba, Benjamin? Ginulat mo naman ako. Nag-mac face siya at inirapan ako. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Ang taray talaga nitong baklitang to. Mabuti na lang gwapo siya at masarap. Pinasadahan ko siya ng tingin. Nakasuot lang siya ng cotton shorts na kulay puti at t-shirt na navy blue na hakab na manggas ang mga muscle niya sa braso. Kung tutuusin, lalaking-lalaki naman talaga ang itsura niya. Maliban lang sa pananalita at mga kilos niya, gwapo talaga siya at mestisuhin. Maputi pa at talagang malinis sa katawan. Yun nga lang, mas maarte pa sa akin. So, sino nga yun? Kaya pala, nang pinuntahan kita kanina sa school niyo, wala ka na. Yun pala, may ibang sumusundo sa'yo. Matari na sabi niya. Natigilan ako sa sinabi niya. Pinuntahan mo ako sa school kanina? Nag-iwas siya ng tingin at humihima sa batok. Oo. Bakit mo ako pinuntahan? Tanong ko ulit. Bakit mo ako pinuntahan? Tanong ko ulit. May sumibol na tuwa sa puso ko. Mukhang nagbubunga na mga paghihirap ko at gabi-gabing pag-iisip sa kanya. Wala lang. Bored ako sa salon eh. Naisipan kong mag-alagala tapos naisipan kong puntahan ka sa school nyo dahil uwian nyo na. Kaso sabi ng gwardya, umuwi ka na nga daw. Pinuntahan kita dito sa bahay mo, wala ka naman. Yun pala may kasama kang iba. Diyos, kung kani-kanino ka sumasama, baka mamaya siraulo pa yon. Aniya at inirapan na lamang ako. Kumagat labi ako. Para pigilan ang pagngiti dahil sa kilig, pinigilan ko rin ang sarili ko na sugurin siya ng yakap. Baka lalong lumaki ang ulo niya kapag binakita kong patay na patay ako sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay. Si Art yun, manliligaw ko. Kaswal na sabi ko at nilampasan siya. Nakita ko pa ang motor niyang nakaparada sa tabi ng gate ng compound. Dinukot ko ang susi ng bahay ko at pumasok na sa gate. Binati ako ng isang kapitbahay ko. Ginitian ko lang siya at tinanguan. Naramdaman ko namang nakasunod sa akin si Ben pero hindi nagsasalita. Nang makarating na ako sa tapat ng bahay ko ay sinuksok ko na ang susi sa padlock at binuksan ang pinto. Pumasok ako at nilapag ang bag sa sofa. Dumiretso ako ng kusina at binuksan ang ref. Kinuha ko ang tumbler at tinungga. Manliligaw? Kailan ka pa nagkaroon ng manliligaw? Tanong niya nang makapasok na rin siya sa bahay ko. Hinarap ko siya. Nakapamewang siya at mataray ang muka. Isang linggo nang nanliligaw sa akin si Art. Humalukip-kip siya. Kaya naman pala, hindi ka na pumupunta ng salon dahil busy ka sa manliligaw mo. Nakataas ang kilay na sabi niya. Diba? Sabi mo, wag na kitang kulitin. Iniiwasan mo nga ako eh. Simula kasi nung gabing may nangyari sa amin sa salon niya ay iniwasan na niya ako. In-unfriend pa nga niya ako sa social media na iniyakan ko talaga. Pero in-unfriend naman niya ulit ako. Yun nga lang, sinabihan niya akong wag na siyang kulitin at kalimutan na lang ang nangyari sa amin. Di daw niya ako magugustuhan kahit ano pa ang gawin ko. Kung bakit ba naman kasi sa dami ng lalaking pwede akong ma-in-love, sa kanya pa na mas malantik ang mga daliri kesa sa akin. Nag-iwas siya ng tingin sa akin at tumingin-tingin sa kabuuan ng bahay ko. Oo nga pala. Ito ang unang beses na nakatapak siya dito sa bahay ko at siya lang ang lalaki nakatapak dito. Mag-isa lang kasi ako ditong nangungupahan. 2 taon na akong nangungupahan dito. Ang mama ko naman ay sa kabilang bayan naninirahan kasama ang bagong pamilya niya. Sinundan ko ng tingin si Ven na nasa sala at prenteng umupo sa sofa. Okay tong apartment mo ha? Up and down pa? Magkano upa mo dito? Tanong niya o mas tamang sabihin na pag-iiba niya sa usapan. Umikot ang mata ko sa ere at binalik na ang tumbler sa ref. Pumunta ako ng sala, tumupo sa sofang kaharap niya at hinubad ang sandalyas. 5K ang upa sa isang buwan, pera pa ang tubig at kuryente.
Sabi ko, pero hindi naman ganun kalaki ang konsumo ko sa tubig at kuryente dahil ako lang naman ang mag-isa dito sa bahay. Carry na. Maayos naman tong apartment mo pero di ko lang bet yung pintura. Ang dull? Dirty white? Ang corny ha? Tapos yung kortina mo, ang tsaka din ng kulay. Pati tong cover ng sopa mo, buti na lang malambot. Inikutan ko siya ng mata. Hindi naman talaga corny ang kortina at cover ng sopa ko. Maarte lang talaga siya. Wala akong pake. Mataray na sabi ko. Pues, ako may pake. Ayoko kasing nakakakita ng pangit at corny sa paligid ko. Bumuntong hininga ko at kumamot sa pisngi. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Wala. Sabi ko nga sa'yo, naboboard ako sa salon kaya nagagala ako. Pinuntahan kita sa school nyo, wala ka naman. Tapos, dumiretso ako dito, wala ka pa rin. Tapos, nakita kita kanina, inatid ka ng lalaking nakamotor. Sabi niya ng maarteng umira pa sa hangin. Tinasan ko naman siya ng kilay. Kung naboboard ka, di dapat dun ka sa mga kaibigan mo o kapederasyon mo pumunta. O kaya, nang hunting ka ng mga lalaki. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Mataray na tanong niya habang nakataas din ang kilay. Di ba nga ang sabi mo, wag na kitang kulitin? Iniiwasan mo nga ako eh. Tapos ngayon pupunta ka sa school at dito sa bahay ko? Mataray ko ring sabi at inirapan siya. Inirapan din niya ako at bumuntong hininga. Fine. Oo na. Namiss kita kaya pinuntahan kita. Happy? Sabi niya na namumula pa ang muka at nag-iwas ng tingin. Para naman may nag-aawitang mga anghel sa paligid ko nang marinig ang sinabi niya. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Namiss daw niya ako. Di ko naman napigilan ng sarili na tumayo at tumabis ng upo sa kanya. Talaga? Namiss mo ako? Malaki ang ngiting tanong ko. Umusod naman siya ng upo at tinalikuran ako. Ewan ko sa'yo? Sabi niya. Umusod naman ako ng upo palapit sa kanya at humawak sa braso niya. Sabi mo kanina na miss mo ako. Kinikilig na sabi ko. O ano naman kung narinig mo. Hindi pa rin lumilingong sabi niya. Hindi mo na ako iiwasan? Depende. Ay, tumingin ka naman sa akin. Hinihila ko siya sa braso at pinapalingon sa akin. Ayoko. Pag inarte niya at umusod pa, umusod din ako at ngumisi. Wala na siyang uusuran dahil armrest na ang nasa dulo. Namimiss mo ako pero ayaw mo akong tingnan. Ano kaya yun? Kumagat labi ako. May naiisip na naman akong kapilyahan. Humawak ako sa hita niya na bahagya niyang ikinapitlag. Ako din, namiss kita. Talaga? Nakataas ang kilay na tanong niya at bahagya akong nilingon. Oo, gabi-gabi nga kitang iniisip eh. Nangaakit ang boses na sabi ko habang hinihimas ang hita niyang matigas na ikinahigit niya ng kanyang hininga. At ano namang iniisip mo sa akin? Gusto mong malaman? Ano nga? Ang dami mo pang kaetsyosan dyan. Bahala ka nga. Kumagat labi ako at tumayo. Sinusundan naman niya ako ng tingin. Tinungo ko ang pinto at sinarado. Muli akong bumalik sa sofa. Hoy! Babaita ka. Bakit mo sinarado ang pinto? May bala ka? Nauutal na sabi niya at siniksik ang malaking katawan sa dulo ng sofa. Maarteng nakahawak pa siya sa kanyang dibdib. Nang hihibong tumingin ako sa kanya habang tinatanggal ang butones ng blouse ko. Nakasarado naman ng bintana at kortina. Kaya hindi makikita ng mga nasa labas ang pagboborles ko sa harap ng masarap na baklitang to. Hoy! Bakit ka naguhubad? Natatarantang sabi niya at nanlalaki ang mga mata pero hindi naman inaalis ang tingin sa akin. Kung ayaw mo nang nakikita mo, di umalis ka. Sabi ko at tinubad na ang blouse. Tumambad ang malulusog kong dibdib na natatakpan pa ng bra. Sunod ko namang hinubad ang slacks ko. Lihim akong nagbunyi nang makita kong nakatitig siya sa katawan ko at napapalunok pa. Lumapit ako sa kanya at umupo paharap sa kandungan niya. Naramdaman kong nanigas ang katawan niya. Macy, ano bang ginagawa mo? Nauutal niyang tanong. Kagat-labing ngumiti ako at inikot ang mga braso sa batok niya. Halos dumikit na ang dibdib ko sa mukha niya. Kiniskis ko pa ang pang-upo ko sa kandungan niya. Lihim akong napangisi na maramdamang tumitigas na siya. Ayaw mo ba? Nanghihibong tanong ko. Hindi siya sumagot at napalunok lang habang napasulyap-sulyap sa dibdib ko. Hinawakan ko ang mukha niya at sinunggaban siya ng halik. Sa una ay nakapirme lang siya. Hanggang sa unti-unti niya itong ginalaw, naging mapusok na. Ang mga braso niya ay yumakap na sa aking katawan.
Pagpasok ni Lloyd sa sasakyan ay tila may inabot siya sa likod. Ako naman ay inaayos ang seatbelt sa pagkakabit sa katawan ko. Napaangat ako ng tingin sa kanya na may iabot siya sa akin ng isang paper bag. Kunot noong kinuha ko ito. Ano to? Open it. Sabi niya na kinakabit na rin ang seatbelt. Kunot noong binuksan ko naman ang paper bag at sinilip. Pinasok ko ang kamay ko at hinugot ang laman. Nanlaki ang mga mata ko nang ilabas ko ang laman ng paper bag na binigay sa akin ni Lloyd. Isa itong mamahaling bag. Base na rin sa tatak nito. Wow! Ang ganda! Bulalas ko. White and black ang kulay ng shoulder bag. Totoo to? Tanong ko kay Lloyd. Tumawa siya. Oo naman. Hindi kita bibigyan ng peke, no? Pero sobrang mahal nito. Sabi ko. Nakaawang ang labi ko habang ini-inspection ng bag. Hindi ako makapaniwalang binibigyan niya ako ng ganitong kamahal na bag. Ang alam ko, mahigit 100,000 ang halaga nito. At ngayon lang ako nakahawag ng ganitong kamahal na bag. Mahilig ako sa bag pero hanggang 1K lang ang kaya kong bilhin. Nanghihinayang pa nga ako. Okay lang sa akin ang mga mumurahin. Ayos lang, regalo ko sa'yo yan. Sabi niya na sumulyap sa akin at kumiti pero binalik ulit ang tingin sa kalsada. Ngumuso ako. Bakit mo naman ako nireregaluhan? Di ko naman birthday. Kumunot ang noon niya. Bakit? Tuwing birthday ka lang ba dapat regaluhan? Di naman. Di naman pala eh. Saka girlfriend kita, reregaluhan kita kahit kailan ko gusto at kahit gaano pa kamahal. Napakagatlabi naman ako sa kilig. Wag naman masyadong mahal, gaya nitong bag. Okay lang sa akin kahit mumurahin. Afford ko naman kaya bibilhin ko. Tiningnan ko siya. Hindi naman mayabang ang pagkakasabi niya. Totoo namang afford niya. Mayaman siya eh. Thank you. Nahihiyang sabi ko at maingat na binalik sa paper bag ang bag. Thank you lang? Wala ba akong kiss? Nakangising sabi niya at sumulya pa sa akin. Dumukwang naman ako at mariin siyang hinalikan sa pisngi. Tumawa naman siya. Parang lugi ako Sa pisngi lang? Ngumuso ako. Mamaya na sa lips, nagdadrive ka pa eh. Okay, hasaan ko yan Ilang minuto pa ay nasa harap na kami ng bahay namin. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at mabilis na bumaba. Umikot siya at pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya ako pababa. Napangiti naman ako kahit ilang buwan na kaming hindi pa rin naaalis sa kanya ang ganitong gesture niya. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nagmano kami kay Chang. Mamayang 7:00 pa ng gabi ang duty niya. Panggabi daw siya ngayon at sa isang buong buwan. Dito nga ay nagiging sobrang busy na siya. Bihira na niya akong sunduin sa umaga dahil gabing-gabi na siya halos umuwi. Kaya nagmomotor na lang ako. At syempre, katakot-takot ang bili niya sa akin na mag-iingat sa pagmumotor. Bihira na rin siyang pumunta sa bahay sa gabi dahil naka-duty pa siya. Pero lagi naman niya akong tinetext o tinatawagan. Meron daw kasi silang importanteng inaasikaso ngayon. Wow! Ang syala ng bag! Kabog! Bulalas ni Macy nang umupo siya sa katapat kong upuan. Nandito kami sa paborito naming pwesto sa kantin. Kinuha niya ang bag kong nakakapatong sa lamesa at tiningnan. Parang totoo to Komento niya. Nilunok ko ang kinakain kong turon. Totoo yan, sabi ko. Nagdududang tumingin siya sa akin. We, oo nga, bigay sa akin yan ni Lloyd noong isang araw. Di totoo nga, bigay ng jowa mo Maraming datong niya. Sana all may maperang jowa. Aniya at binalik na ang bag ko. Marami ding pera si Ben. Taubang sa lundod at may pinapatayo pang isa sa bayan. May paupahan din siya, pautang at may savings pa, sabi ko. Ngumuso naman siya. Di ko ba siya boyfriend kasi ang arte-arte niya? Pero at least pinapansin ka na niya ulit. Parang sobrang close niyo na Sinusundo ka pa niya minsan samantalang ako hindi. Sabi ko na, matiim na nakatingin sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin at sumubo ng palabok. Kasi may sarili ka namang motor. Ako, wala. Saka hindi ako marunong mag-drive. Kung sa bagay, napapansin ko kasi nitong mga nakaraan lagi siyang sinusundo ni Ben. Tapos lagi din siya sa salon. Minsan nga, ginagabi pa siya sa salon hanggang sa magsarado. Tapos, ihahatid siya ni Ben sa bahay niya. Noong one time nga, naabutan ko silang magkatabi sa sofa sa salon habang magkayakap. Aminin mo nga sa akin, Bes, may namamagitan na ba sa inyo ni Insan? Curious na tanong ko sa kanya. Natigilan naman siya sa pagnguya at namumula ang pisngin tumingin sa akin.
Kasi halatang nag-aalangan siya na magsalita. Kasi ikaw ha, nagsisikreto ka na. Huwag ka na mahiya sa akin. Sa totoo lang, boto naman ako sa'yo para sa pinsan ko. Aba, pasasalamatan pa kita kapag naging kayo na. Talaga? Okay lang sa'yo na maging kami? Oo naman. Best friend kita, no? At kung magiging kayo, sigurado naman akong magiging mabuti kang jowa sa kanya. Sabi ko, ngiti-ngiti naman siya. Lakas talaga ng tama niya kay Ben. Kung sa bagay naman sila, syempre naman kapag naging kami talaga officially, araw-araw kong ipapalasap sa kanya ang aking matamis na pagmamahal. Makatang, sabi niya. Napangiwi naman ako. So ano nga? Anong score sa inyong dalawa? Bumuntong hininga siya. Ang masasabi ko lang, Bes, may MU kami. So, nag-kiss na rin kayo? Curious na tanong ko pa ulit. Namumula ang pisngi niyang tumango. Nanlaki naman ang mga mata ko. Talaga? Nag-kiss na kayo? As in, lips to lips? Torrid? French kiss? Shh! Bibig mo naman. Sabay niya sa akin at muling linga. Napalinga din ako. Napansin ko nakatingin sa amin ang ilan naming co-teacher na kumakain din. Napakagatlabi na lang ako. Sorry. Mahinang sabi ko. Bumuntong hininga naman si Macy. Oo, nagkikis na kami at higit pa doon. Mahinang sabi niya. Napasinghap naman ako at lalong nanlaki ang mata. May nangyari na rin sa inyo? Pulang-pula ang mukha niyang tumango at yumuko sa pagkain niya. Naitakip ko naman ang kamay sa bibig, tahimik na tumili. OMG! Lalaki na si Insan. Siguradong matutuwa nito si Chang at si Chong Toto. Pero, isikret mo muna ha. Baka kapag nalaman ni Ben na alam mo na ang namamagitan sa amin, magalit siya sa akin. Alam mo naman ang pinsan mo na yon, apakamaldita. No problem. Hindi naman ako chismosa, no? Basta, natutuwa ako para sa inyong dalawa. Sana, magkatuluyan kayo? Thank you, Bes. Kinikilig ako sa sinabi mo. Tuwang-tuwa na sabi niya, you're welcome, cousin-in-law. Sabi ko at nag-appear kaming dalawa. At least ngayon, hindi na lang ako may love life. Meron na din silang dalawa ni Insan. Magandang umaga, Lloyd. Lumingin ako mula sa pagkakukutingting sa makina ng sasakyan ko. Nabungaran ko si Mang Estong na may hawak na plato na may nakapatong ng isang malaking mangkok na may lamang umuusok pang sotanghon. Mang Estong, magandang umaga din ho. Bati ko rin sa matanda. Nagluto si Ising ng sotanghon. Heto, mainit pa. Nakangiting alok niya. Salamat ho, sabi ko at nagpunas ng kamay sa basahan saka kinuha ang platong may mangkok na may lamang sotanghon. Nandiyan na ba ang asawa mo? Tanong niya at sumilip sa loob ng bahay. Ngumisi naman ako. Asawa ko ang tingin niya kay Aliana dahil si Aliana lang naman ang babaeng inuuwi ko dito sa bahay. Oho, nasa loob nagluluto. Ganun ba? O sige, balik na ako sa bahay. Baka istorbo na ako sa inyo. Paalam ni Mang Estong na may pilyong ngiti sa labi. Sige o, Mang Estong. Nakangising sabi ko at pumasok na sa bahay. Napangiti ako nang maabutan ko si Aliana na naguhugas ng mga tasang pinagkapehan namin. Sabado ngayon at day off ko kaya maaga ko siyang sinundo sa kanila. Pinagpaalam ko siya kay Chang. Bukas ko na siya gabi iuwi sa kanila. Sobra ko siyang na-miss dahil bibihira lang kami magkita nitong mga nakaraang linggo. Dahil busy sa estasyon, tinatrabaho ko ang paghahanap ng soliding ebidensya. Hindi lang kay Julia kundi pati na rin kay Raymart at Don. Malapit na silang masakote at sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin ko magtatagumpay na kami. Sweetheart! Tawag ko kay Eliana at inilapag ang sotanghon sa ibabaw ng counter. Lumingon siya sa akin. May binigay na sotanghon si Mang Estong, mainit pa, gusto mo? Aloko sa kanya. Winisik-wisik naman niya ang kamay at nagpuna saka lumapit sa akin. Wow! Mukhang masarap ah. Masarap talaga yan. Magaling magluto si Manang Ising. Kain tayo habang mainit pa. Wait lang, kukuha lang ako ng mangkok at kutsara. Kutsara na lang ang kunin mo. Salo na lang tayo dito sa mangkok para wala kang masyadong hugasin. Sabi ko. Tumangutango naman siya at kumuha na ng 2 kutsara. Ako naman ay tumungo sa lababo at naghugas ng kamay. Masaya at magana namin pinagsaluhan ng mainit na sotanghon na bigay ni Mang Estong. Di ako mahilig sa sotanghon pero ngayon, sarap na sarap ako dahil kasalo ko siya. Sa pananghalian ay ako na ang nagrepresentang magluto. Gusto kong magpa-impress sa kanya para wala siyang ibang lalaking nanaising makasama kundi ako lang. Marunong naman ako magluto.
Para at nagtayo pa ako ng restaurant. Sinarapan ko talaga ang luto at hindi naman ako nabigo dahil sarap na sarap siya at marami pang nakain. Kahit malakas siyang kumain, sexy pa rin siya. Wala naman kaming ibang ginawa dito sa bahay kundi manood lang ng movie sa Netflix habang magkatabi kaming nakahiga dito sa sala. Naglatag lang kami ng kutsyon at unan. Pinipilit na nga niya akong matulog dahil wala pa akong tulog mula sa kahapon. Matulog ka na. Di pa ako inaantok. Malambing na sabi ko at nagsumiksik sa leeg niya habang nakayakap sa kanyang bewang. Ngayon na nga lang kami ulit nagkasama. Tutulungan ko pa siya. Magkakasakit ka niya sa ginagawa mo eh. Sige ka, uwi ako kapag hindi ka natulog. Banta niya sa akin. Nag-angat ako ng ulo at tiningnan ang mukha niya. Nakausli ang nguso niya. Sinulyapan naman niya ako. Tinaasan ko siya ng kilay at umisi. Aba, marunong na magbanta sa akin ha. Tumawa ako at muling sinubsob ang mukha sa leeg. Oo na po, matutulog na. Sabi ko at pumikit na. Hinigpitan ko ang yakap sa bewang niya. Ang lambot niya talaga at mabango pa. Mamaya lang siya sa akin, matutulog lang ako para maraming stamina. Hininaan niya ang volume ng TV at inabot ng kanyang kamay ang mga buhok ko at sinuklay-suklay ng kanyang daliri. Naalimpungatan ako na wala sa tabi ko si Aliana. Lumingali nga ako. Nakita ko siya sa sopa na nililigpit ang mga nalabhan ko mga damit na nilabhan kahapon ng labandera ko. Umiti ako habang pinagmamasdan siya. Maayos niyang tinutupi ang mga damit ko at inuunat pa ng kamay niya. Housewife na housewife ang dating niya. Lalo na sa itsura niya. Nakapusod pataas ang buhok niya habang suot niya ang t-shirt kung nagmistulang bestida na niya. Parang ayoko na talaga siyang iuwi. Tumingin siya sa akin at kumunot ang noo. Gising ka na agad. Numisi lang ako, tinignan ng oras sa wall clock. Mag-aalas 5 na pala ng hapon. Halos 3 oras din ako nakatulog. Bumangon ako at lumapit sa kanya. Tinukod ko ang kamay sa backrest ng sofa at yumuko. Hinawakan ko ang baba niya at inangat ang muka. Sinalubong ko ng halik ang kanyang labi na tinugon naman niya. You look good in my shirt, sweetheart. Anas ko. Gumuso siya. Ang laki nga eh. Maliit ka kasi. Lumabi siya. Grabe ko sa maliit ako ha. 5'4" ang height ko. Hindi maliit yun no. Sadyang malaki ka lang. Angal niya. Tumawa ako at muling kinintalan ng halik ang nanghahaba niyang nguso. Shower tayo sweetheart. Aya ko sa kanya. Namula naman ang pisngi niya. Ikaw na lang. Naligo na ako kanina sa bahay. Ngumisi ako. Hinablot ko ang damit kong tinutupi niya at pinatong sa mga nakatupi na. Uy, nagtutupi ako ay? Napatili siya nang buhatin ko siya. Teka, ibaba mo ako. Naglilikpit pa ako. Angal niya at nagpupumiglas na bumaba. Mamaya na yan. Shower muna tayo. Natatawang sabi ko at hindi siya hinayaang makababa. Nakaligo na nga ako kanina. Ikaw na lang. Walang magsasabon ng likod ko, sweetheart. Ngumuso siya. Kaya mo na yan, malaki ka na. Saka sigurado namang hindi lang shower ang gagawin natin. May binabala ka eh. Umisi ako. Natumbok niya. Sobra kitang na-miss, sweetheart. Next week, back to work na naman tayo. Lalo na ako magiging busy na naman. Di na naman tayo laging magkikita. Lambing at paawa ko sa kanya. Kumagat labi naman siya. Mukhang tinatabla na ng paglalambing ko. Sige na nga. Pagsuko niya, sabay irap sa akin. Halos itakbo ko naman siya sa kwarto ko na ikinatili niya. Napahigpit tuloy ang yakap niya sa leeg ko. Malutong lang akong tumawa. Napangisi ako na makitang nakanguso siya at pulang-pulang muka. Parehas na kaming walang saplot dito sa loob ng shower cubicle. Ilang beses nang may nangyayari sa amin at ilang beses na rin namin nakita ang hubad na katawan ng isa't isa pero naiilang pa rin siya. Wala naman akong problema doon. Natutuwa pa nga ako dahil ibig sabihin nun ay hindi siya sanay na nakikita ng iba ang hubad niyang katawan at ako lang ang pwedeng makakita nito. Mahawakan at maangkin. Pinagmasdan ko ang katawan niya. Sexy talaga siya at maganda ang kurba ng katawan. Malusog ang tayo-tayo niyang dibdib na may light brown na kulay ng utong. Maliit ang impis na bewang at bilugan ang balakang, pati na rin ang kanyang makinis at maputing pang-upo na masarap pisil-pisilin. Napapitlag siya nang dumikit ako sa likuran niya. Hinapit ko lang siya sa bewang at pinihit sa shower. Bumuhos ang malamig na tubig sa aming katawan sa kanyang kiniliti.
Ang lamig naman, angal niya at dumikit palalo sa katawan ko. Tumawa naman ako at pinalitan ng maligamgam na tubig ang shower. Tumingin siya sa akin at sinimangutan ako. Ninisian ko lang siya at inabot ang sabon. Ako na. Protesta niya at akmang aagawin ng sabon sa akin pero tinaas ko ito. No, ako na sweetheart. Matagal ko nang gustong gawin to. Sabi ko at sinimulan ng sabunin ang katawan niya. Matagal ko nang pinapantasya na kasama siyang maligo at sasabunin ko ang katawan niya. Pagkatapos kong sabunin ang mga braso niya ay ang dibdib naman niya ang sinabon ko. Inikot-ikot ko ang kamay sa paligid ng kanyang dibdib na may kasamang pisil din. Malusog at malambot ang dibdib niya na kay sarap sa palad. Suminghap naman siya at kumagat labi. Tumako ang daliri ko sa utong niya at kinalabit-kalabit ito at pinisil. Daing niya at humawak sa braso ko. Hinalik-halikan ko siya sa batok habang patuloy na nilalaro ng daliri ko ang kanyang utong. Bumaba pa ang kamay kong may sabon sa impis niyang tiyan hanggang sa dumako na sa kanyang gitna. Tiningnan ko siya sa salamin. Pulang-pula ang mukha niya at nakaawang ang labi. Pagod na ako, Lorenzo. Anas niya na bahagyang hinihingal pa. Tumawa naman ako at hinalik-halikan siya. Sweetheart, pagod ka na? Sabi ko at hinugot na ang alaga ko na tila hindi man lang lumambot. Binuhat ko siya at bumalik kami sa loob ng shower cubicle. Binuksan ko ang shower at tinapat ang aming hubad na katawan doon at dahil nangihina pa siya sa pagod ay yumakap at sumandig lang siya sa akin.